matanong ko lang po muna, no, ano po ang relasyon ni Jeremias at doon po sa nanay ng bata? Sila po ba ay kasal? Hindi po. Ay, hindi po sila kasal, pero nagsama sila. Opo. Gaano po katagal yung kanilang naging pagsasama? Nung dumating po sa amin si Geraldine Joy, mga buwan po ng July 2025. So last year, Apo. okay. Noon po kasi kasalukuyang critical po yung lagay po ni Jeremias Aaron Reyes. Kasi po, umabot po ng 3,500 yung kreya niya. Kaya po nung dumating pa siya sa amin, time na po ng kinaumagan, dadalhin na po namin sa emergency yung anak ko. Kasi nga po sobrang hindi na po siya makatayo, suka ng dugo. Nung dumating po yung si Gerald daw sa amin, buntis na po eh. Meron pala siyang karelasyon, si Jeremias. Si Jeremias. Apo. Di po ba kinabukasan, dinala na po namin si Jeremias sa BGH po. Sa ospital, Kasi opo. tinubuhan na po eh. Sa lagay po niya yun, critical po siya. Kaya hindi po namin masyadong na pagtuunan ng pansin yung si Geraldine Joy. Hindi po namin siya tinanong about, basta ang sabi Siyempre, lang, tutok po kayo dun sa anak tutok nyo. kami sa anak ko. Oo. Opo. Na-confine ng 2 buwan. Lumabas po kami ng August. Pumunta na po siya sa bahay namin. Doon po namin nakasama siya ng matagal. Alam nyo po ba, nanay, kung paano po nakilala nitong si Geraldine, yung anak po ninyo? Paminsan-minsan, nagtatanong ako, saan kayo nagkakilala gan? Pero hindi talaga tutok. Sabi po nung anak ko, sa Facebook. Kung nagkakilala sila sa Facebook, naging sila, no? Magkasintahan. At yun na nga, nagbuntis tong si Geraldine. Geraldine po. Kailan po nanganak itong si Geraldine? Nanganak po siya ng September 23. Nang nanganak si Geraldine, sa inyo na po yung bata, kay Opo. Sir Jeremias. Sa amin po dinala. So siya yung tumayong tatay. Apo. Nag-aruga, nag-alaga, nag-provide for this kid. The entire time po, wala naman pong nababanggit si Geraldine. Nung malapit na po siyang manganak, sabi po niya sa amin, uuwi daw siya 1 week before 23 kasi yun daw po ang kapanganakan niya, yung due date. Nag-usap-usap po kami, kinausap siya ni Angelica, ni Jerome, yung pong isang anak ko, na anong plano mo, kamusta ang pagbubuntis mo, paano pa ka manganganak, di inano namin. Sabi niya, maaring dito lang daw sa dinalupihan kasi cesarean. Ngayon po ang nangyari, nagkaroon po ng aberya sa dinalupihan, dinala po siya ng BGH. Ngayon, nag-volunteer po ako na ako magbabantay sa panganganak niya. Kasi sabi ko, mahirap yung nanganganak. Yeah. Ngayon na unti-unti po namin siya tinanong na meron po pala siyang 2 anak sa unang niyang asawa. Di tinanong po namin nasaan yung mga bata. Sabi niya nasa nanay niya sa Leyte. Ang balita po namin is kahapon lang. Opo, Na ospital ba yung bata? yung baby po. Okay. Kahapon na-discover Opo. na dun pala sa birth certificate ng batang ito, may ibang pangalan na tumatayong tatay. Opo. Eh di syempre, laking gulat siguro nung anak po ninyo, si Sir Jeremias. Hindi pala siya yung tatay sa birth certificate. Opo. Nahiya nga po siya sa ospital eh. Sabi nga, ikaw yung nag-claim na tatay, hindi naman nakapangalan sa'yo. Nahiya po siya. Ma'am Erica, magandang hapon po sa inyo. Kilala niyo po itong si Ralph Christopher? Bali, bayaw ko po siya, sir. Ano po ang relasyon nitong si Ralph Christopher kay Geraldine? Mag-asawa po daw, sir. Gaano pa katagal na mag-asawa yung dalawang yan? Ang alam ko kasi, sir, matagal na po sila. Nung nanganak kasi yung si Geraldine, ang alam ko po, ang kasama niya, si Christopher Ralph. Siya po nga nag-asikaso ng birth certificate po ng bata. Kaya siya nga yung nakapirma doon sa birth certificate. Yes po. Kinukumpirma po ninyo na matagal na talagang may relasyon. Opo, nung nasa akin po kasi yung bata, ang sabi po ni Geraldine Joy, pinapadalan po yung bata, nasa amin po siya. Tapos nung kinuha po niya sa amin, sabi niya, ihatid lang daw niya sa tita niya. Ang tinanong ko po kung tita pa talaga niya o hindi niya po niya masagot sa amin. Asan po itong si Ralph ngayon? Ang alam ko, sir, nagtatrabaho siya dyan sa Dinalupian Palengke. Kasi ako personally, nagtataka ako kung itong si Ralph, matagal na niyang asawa itong si Geraldine, nakapirma rin naman Opo. siya doon sa birth certificate. Opo. Bakit hindi niya hanapin Opo. yung bata? Bakit nasa inyo yung bata? Sir, ang alam ni Christopher Ralph po, natita po talaga niya yung magbabantay sa anak nila. Ganyan po yung sinabi ni Geraldine Joy po. Doon sa pamilya nitong Ralph Christopher na ito, pinapalabas niya na taga-alaga lang kayo. Grabe namang panlilin lang yan.
Pero po nung nagparehistro po sila, nung nanganak po yung Geraldine Joy, sa akin pa po humingi ng pangparehistro yung babae na yun para pa-affidavit po. Well, I hate to use the term pero mukhang ginamit kayo. Siguro hindi nila kayang mag-provide. Ginamit kayo para may mag-alaga dun sa bata. Sir Jeremias, kailan po nagsimula yung relationship ninyo nitong si Geraldine? 2024 po, nakaka-chat na po kami ni Geraldine po. Mga 2025 na po, nagkikita na po kami niyan. We will do the math and the science. Si Ma'am Opo. Geraldine ay nanganak noong September 23 of last year. No? Pasensya na, kailangan ko lang tanungin, Sir Jeremias, no? Did you have any sexual contact around February of last year? Yes po, meron po. Meron po. Alam nyo po ba, nabanggit po ba sa inyo kung meron ding iba? Kung baga, meron kayong kasabayan pala. Ang sabi niya po kasi sa akin nun, hiwalay na daw po siya sa asawa niya eh. Wala man po akong nakikitang kasama niya. The evidence of paternity primarily po is yung birth certificate. Given na meron din namang contact si Sir Jeremias doon sa nanay by February, no? Kasi minamathematics natin yan, kailan ba yung 9 months? June, July, August, mga So, January? September 2025. Kung 8 months po si baby ngayon. Ibig sabihin, nag-conceive yung nanay January. Lumalabas, merong overlap ng contacts. Baka pwede nating ipa-DNA to confirm kung si Sir Jeremias ang biological father nitong bata. Yes po. Nabanggit po ba ninyo yan kay Geraldine? Hindi na po kami nag-usap simula po nung nailabas ko po yung bata sa ospital eh. Kasi nung babalitaan niya po kami na gano'n nga po yung nangyari. Wala na rin siyang pakialam dun sa bata. Nagmumukang parang pinaalaga lang pala niya sa inyo. Sir Jeremias, sabi nga po kanina, kayo yung tumayong tatay nitong bata. No? Mula pa pagkapanganak niyan, 8 months na siya ngayon. Kahit po Nung- nagdadialysis po yan, attorney, kahit po hirap na hirap siya, pinipilit niya po mag-provide sa anak niya eh. Gumagawa siya ng mga bayong para po ma-provide po doon sa bata, pambili ng gatas. Si Joy po, hindi naman po nagsusustento yan eh. Kahit po sa niyang nagtatrabaho siya sa Cavite ngayon. Kahit kung pan-load niya, nanghihingi pa kay Jeremias eh. Si Sir Jeremias na dialysis patient, Opo. Stage 5 po. stage 5. Heart failure po siya na stage 3. Sabi po ni Jeremias, Mama, kung sakaling mawawala ako, may kapalit na ako. Kaya minahal po namin si Buk na yun. We will get the necessary test para i-confirm po yung paternity po nung bata. Kakailanganin po natin yung samples nung bata at syempre kay Sir Jeremias. Sasagutin na po namin yung pagpapa-DNA Salamat dito po sa bata. Hindi naman pwede na parang dahil lang dito sa nalaman niya, siya ba nawala ba yung pagmamahal niya sa bata? Hindi po, mas lalo Mas po lalo namin na. kapamahal ngayon eh. Kasi naawa po kami sa bata. Sa birth certificate, walang relationship si Sir Jeremias doon sa bata. Baka naman pilitin nilang kunin yung bata sa kanya. Totoo po. Yun po yung gusto nila. Gusto nila. Kaya Nakarating. po, pumunta kami dito talaga, kalabas po ng bata eh. Pinilit namin pumunta dito kasi sabi, yung kapatid ko sabi niya, Ma, baka kunin nila sa akin yung anak ko. Napaka-sensitive nung condition po ni Sir Jeremias right now. Kailangan nating i-establish kung anong karapatan na meron siya. Kasi lumalabas, siya lang yung nagpalaki pero hindi siya yung tatay. Okay? Kaya yun po yung kailangan nating i-test. Pero yung nanay, from our vantage point, dapat hindi rin ibigay sa kanya yung bata. Opo. Hindi naman po niya inaalagaan. Yung she does not have the capacity to provide for this child and at the same time, yung ginawa niya, parang trafficking nga yung ginawa niya eh. We will get the intervention of social workers to ensure the best interest of the child. Sa inyo naman, mapapatunayan nyo naman. Kaya ninyo, you have the capacity Opo. na alagaan yung bata, na magbigay ng mga pangangailangan niya. Except na, based on legal documentation, wala po kayong relationship with the kid. No? That is pending yung ating DNA test. We will investigate, we will study for purposes of filing charges ng child trafficking. Kasi kung lumalabas na karapat dapat silang sampahan ng child trafficking, then there is danger pag ibalik natin sa kanila yung bata. Bakit? Because you don't deliver the victim doon sa predator.
I understand, no? Napamahal po kayo sa bata. At yung bata, kayo na rin, yung kinikilala talaga na pamilya po nito, no? Pero idadaan po natin sa proseso para maprotektahan din po natin yung bata. Isa-schedule po natin to sa ECDNA. Sasamahan po kayo ng aming reporter and sisikapin din po naming makuha po yung panig ni Ma'am Geraldine. Sir Jeremias, may nais pa po ba kayong sabihin, sir? Or may panawagan kayo dito kay Geraldine? Ako po kasi naniwala po ako sa kanya. Hindi po ako nag-isip ng kung ano-ano eh. Tapos po ganun yung kapalit na ginawa niya sa akin. Ang gusto ko lang po malaman, ba't siya ginawa yun sa akin? Ay, sakit na po ako sa ako. Niloloko pa ako. Grabe naman po yan. Ang hirap naman na gano'n. Dadamay pa yung baby, ba't dinamay pa? Di na naawa sa bata. Kabata, may problema sa pangalan. Ilalabas ko na hospital. Ang hirap ko ilabas sa hospital. Ayoko yung tatay. Nakatadamdamin. Minahal ko yung bata. Pinalaki ko. Pinalagaan namin. Dahil wala naman ko. Hindi ako yung ikilalanin tatay. We will get the assistance of a social worker to confirm based on their assessment na dapat manatili muna kay Sir Jeremias itong bata po na ito. Yun lang po ha ang magiging basehan natin, no, because we need basis, legal basis to maintain po yung physical custody po ng bata, no. Once we get that confirmation, then Sir Jeremias at kayo po na bilang pamilya will have full rights na rin, no, para din in the meantime, no, habang nagre-recover itong si Sir Jeremias, meron pa rin kayong karapatan kahit papano po doon sa bata. Okay? Maraming salamat po. Salamat po. Sir Jeremias, maraming salamat, sir. Schedule po natin, sir, yung pagpapa-DNA po natin sa inyo ni baby. Salamat, sir. Magandang hapon po. And get well soon, sir. Thank you Thank you po. very much po.